Ang ganda naman ng kulay nitong NMAX na to. Ito na yung pinakamarami nagtatanong, yung YECBT ng TechMax. Sa jitter cover niya, carbon. Inner ng underseat niya, ito naka-carbon din. Grabe naman. Para sa price ng unit ay meron itong 175,900. Para naman sa down payment niya ay, yun! What's up guys, for today's vlog, sisilipin natin yung pinakabagong NMAX, which is yung TechMax na lumapag na dito sa Yamaha branch. Para sa mga bago pa naman sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga naman, welcome back. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ano? Baka naman, let's go. Ito na guys, dito na sa harap natin yung NMAX na TechMax version 3. No? So mga tatanong kung saan makikita yung unit na to, itong actual na binablog natin is nandito tayo ngayon sa may Yamaha Tayuman. Pero ewan ko lang kung pagpunta nyo rito, nandito pa to ha. Para sa mga gusto mag-cash, pwede kayo mag-walk-in dito sa branch. Kaso nga lang, ang alam ko is papalista muna kayo kasi nga medyo mahaba-haba ang pila ng mga ganitong unit, lalo bagong release. Para naman sa mga gusto mag-installment, ang requirements nila dyan para sa nagtatrabaho is 1 month latest payslip or CO with compensation, 2 valid IDs and 2x2 pictures. Para naman sa nagbi-business, business permit, 2 valid ID and 2x2 pictures. Para sa hindi nabanggit yun ng pagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section, sasagutin natin yan isa-isa. Or kung di naman masasagot, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest na video ko. Just to give you an idea guys, ang minimum down payment nito is 22,000 plus registration and iba pang babayaran. Para naman sa 1 year installment, ay nagkakalaga siya ng 16,968. Bago tayo magsimula, shoutout kay Sir Clep, kay Sir JR at saka kay Sir Daryl. Yan, sila yung nag-inform sa akin na meron ng stock dito sa may Yamaha Tayuman. Isa sa mga signature ng NMAX B3 or itong TechMax is yung kanyang headlight. Naka-all LED na yung lighting system nito. Ibig sabihin, from headlight, turn signals, daylight ay naka-LED na rin. Pero yung bumbilya pa rin yung plate light niya. Ang kulay na nakita ko dito sa branch is itong dark magma. Ganda ng kulay, no? Pinaghalong burgundy at saka yung bronze, no? Ito yung kinalabasan. Nakausap ko yung isa sa mga personal nila rito, si Sir Clep. Ang description ng color nito sa papel is matte red. Sa aesthetics yan, dito yung emblem logo natin ng Yamaha sa gilid. Isa sa pinagkaiba niya or signature ng B3 is yung kanyang turn signals. No, yung turn signals niya is dating nandito sa ilalim. Ngayon ay sinama na dun sa headlight. Para sa headlight na naman is yung high beam niya is yung kanyang projector sa taas. Ginamit na shock sa harap ay telescopic na KYB shock. Yan. Sana no, na-improve na nila yung matagtag na shock dahil ang feedback dun sa B2 ay matigas ang shock sa harap. Sa gulong naman natin ay may size tayo na 110/70/13 IRC. Tubeless na rin to guys, no? Likod naman ay may size itong 130/70/13. Sa ating braking system is naka single pot caliper tayo. Single pot caliper din yung nasa likod natin na braking system, disc brake, ABS and TCS na rin. Sa mga pagkakataon na ayaw nyong gamitin yung TCS, pwede nyong i-off yung TCS sa mismong panel. Signature ng TechMax is yung kanyang golden na mags. Yan. So pag nakita nyo sa daan, B3 tapos gold yung mags, malamang sa malamang i-TechMax yun unless nakipag-swap ano. Para sa ating front fender, ito yung pinaka-itsura niya. Magkaibang quality or material na yung ginamit dito. Matte dito sa harap, tapos glossy dito sa gilid. And yun guys, napansin ko lang guys, no, nakikita nyo ba yun? Yung pinaka-inner niya is carbon na rin yung pinaka-design, ano. Sa busina naman niya, ayun, nandito nakapwesto. So windshield design niya guys, ito yung pinaka-itsura. Nagkaroon lang ng kaunting kurba comparing sa pinagsundan na version. Mas gumapo to para sa akin, no? At tingin ko mas maganda yung aerodynamics nito dahil mas mataas ito ng bahagya. Para sa panel natin, ito. Naka dual digital panel na tayo. Ito yung pinaka-itsura guys. So accept, ito yung button niya. So mapapansin natin yung button niya is marami na, no, comparing dun sa B3 na standard, no. Etong TechMax is madaming button. At meron pang isa rito para sa mode. Pwede tayo magpalit ng mode from turbo mode to standard mode. So dito rin yung details na kailangan natin sa pagmumotor, yung tachometer, echo, tsaka yung speed natin. Sa kabilang mga switches natin, nandito pa rin yung stop and start na switch technology na kung saan within 3 seconds na stoplight ka nag-automatic sleep yung motor. Para buksan ulit is kailangan nyo lang i-throttle. Sa baba naman, dito yung hazard button natin. Nice. Tapos yung ating electric starter. Ito pa isa sa okay sa mga NMAX, yung additional side pocket natin. Ito medyo malalim to guys. Pasok na pasok yung buong kamay ko rito. Additional pa siya na USB-C na output. Yan. So pwede nyong gamitin pang charge yan. Kailangan nyo lang gamitan ng Type-C to Type-C. No? Sa kabila naman, nandito yung covered side pocket natin. Yan. Ito medyo maliit to ng konti, no? Kasya dito yung mga tickets. O cellphone kasi parang medyo alanganin. Pero since covered, pwede na rin, ano? Ignition switch natin, ito yung pinaka-itsura niya. Naka smart key pa rin tayo. Tapos ito yung pinaka-remote niya. Yan guys. Nagbago na to, no? Kumpara dun sa version 2. Iba na yung design niya. Sa mga nagtatanong kung ilan yung smart key or yung remote ng NMAX, TechMax, is isa lang. Wala siyang spare. Meron siyang spare. Susi sa underseat ito. Meron dalawang spare.
open position, tapos nakalagay sa seat. Pwede nyo pindutin para bumukas yung underseat nya. Meron tayong 25 liters na underseat. Alam ko kasya rito is yung full face na mamaya testingin natin. Kasya ba yung full face na helmet dito sa underseat? Yan, silipin natin ha. Eto na. Ayan. So may full face na nandito, no? NHK. Ewan ko lang kung kakasya din yung ibang mga shell ng mga helmet nyo. Pero itong NHK nagkasya. Positioning nyo lang is nakabaliktad. Then yung inner nya is ito yung pinaka-itsura. Meron tayong naka-carbon design. Sa mga nagtatanong kung ano yung side mirror na ginamit dito, ito, dahon yung pinaka-stock nya. Sa ilalim natin, yung ating battery cover. And then yung mismong battery, ang size ng battery natin is 7B. Nandito sa gilid yung ating CCU para sa ating Y-Connect. Sa mga nagtatanong guys kung nasa nakalagay yung mga tools, nandito dapat yan. Syempre dapat kasama din yung warranty guidebook tsaka yung owner's manual. Para naman sa fuel, eto. Since nasa fuel na rin tayo, fuel tank capacity nito is 7.1 liters. Average na consumption ng TechMax, as per review na nakita ko, 40 kilometer per liter. Upuan ng TechMax, ito yung pinaka-itsura niya. Magaspang yung pinaka-upuan niya, sobrang kapit nito. No? Tapos may mga design siya, stitches. Meron din ditong nakaukit na NMAX. Pairing sa B3 na standard is walang mga design or walang mga stitches. Pillion footrest natin, ito yung pinaka-itsura. Nakita ko na dati ito sa X-Max. Ito yung pinaka-itsura ng grab bar. Matte finish siya. Bagay na bagay, no? Pinaka-angas dun sa motor. Ito yung mga highlight, yung mga matte. Para sa aesthetic sides, ito yung pinaka-itsura ng espada ng NMAX na TechMax B3. Kulay silver. Side cover niya, ito yung pinaka-kulay niya, dark magma. Syempre, meron tayong signature na NMAX na gold. Para naman sa mga tatanong kung ano nga ba yung pinaka-seat height ng motor natin is meron tayong 770mm. Ito yung pinaka-itsura niya. Sides na naman natin, ito. Tikoy pa rin ng kill switch, no? Pagka nakababa yung sidestand mo, hindi pa rin naandar yan. Para sa transmission type natin is naka YECBT tayo. YECBT, bubulol ako. YECBT tayo. Ayan. So, ito yung pinaka-itsura. Maglalagay na lang ng additional video kung paano siya nag-work. Ang primary pulley ay electrically driven na mismo ng drive ECBT motor. Based sa command ng TCU at hindi na nakabase sa RPM gaya ng mga conventional CBT. Additionally, by pressing shift, magkakaroon na extra power for acceleration depends sa control ng rider sa iba't ibang road condition gaya ng uphill. Sa mga nagtatanong, yung TechMax is wala na siyang bola. So, yung electric CBT na yung pinaka-transmission niya. Ginamit na shock natin dito is naka KYB with sub-tank na. Ito yung pinaka-inaantay natin, no? Taillight design natin, ito naka-LED na rin tayo. Meron palang additional na emblem, no? Ngayon ko lang nakita to. And then yung turn signals natin is nandito na rin sa pinaka-ilalim. Rear fender natin, ito yung pinaka-itsura. And then may kasama reflector, tapos additional plate light. Sa bandang baba naman niya is yung additional reflector naman, no? Para sa rear. Engine na ginamit nila rito is meron pa rin itong BBA Bluecore 155cc engine. Yan. Liquid cooled na rin. And isa pa dun sa mga signature na itong NMAX or TechMax is itong kanyang cover. Ayan. So makikita natin, iba na yung cover niya comparing sa standard na B3. Para naman sa tambucho na ginamit nila is parehas lang. Same lang dun sa B3. Overall weight ng unit is meron nitong 135 kilograms. That's it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanonood. And may tanong din pala ako, no? Sulit ba yung upgrade from B3 to TechMax, no? At bakit? Comment nyo dyan sa baba. For more news and updates regarding sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated. NMAX TechMax version 3 Dark Magma out. Ayan, na-activate na ngayon. Pakinggan natin yung tunog ng makina.